So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na yung huling battle sa PSP na re-reviewin natin, no? So yung unang event ng PSP is 6 battles lang naman yon. So uploaded na po yung 5 battles sa channel natin. You can check it out kung gusto nyo. Then ito yung last, no? So Badang versus Kram. So hindi ko siya sinadya na ihuli, no. Nagkataon lang talaga na gahol ako sa oras nung mga time na nagre-review ako. Nung ni-review ko yung Jonas and G. Yun kasi yung pinakamaikling battle sa PSP, no. That time gahol ako sa oras kaya inuna ko na lang siya. Pero hindi ko sinadya na ihuli yung Badang versus Kram, no. Pero marami rin akong nababasa sa Facebook na Badang, yung laban na to is para daw kay Badang, no? Parang panalo daw si Badang para sa kanila, na mas effective daw si Badang. So, tignan natin, no? Ito na yung sa mga nagtatanong, sa mga nag-aantay ng opinion ko sa battle ng Badang versus Kram. Ito na yung time, ito na yung araw, ito na yung gabi. January 25 ngayon, January 25, 2024. So, ito yun. Ito na yung araw, ito na yung gabi na malalaman nyo kung ano yung opinion ko sa battle na to, no? So, sa mga nagtaka at sa mga bumate ng angas na daw ng mga thumbnails natin. So, maraming salamat sa inyo. At kung napansin nyo, iba na rin yung format natin. Yun. Basta improving tayo para sa inyo, para sa ating lahat, at para mas suportahan nyo pa ako, di ba? Road to 2K tayo mga kumag, no? 1975 or 76 na ata tayo. So, road to 2K. So, sana magtuloy-tuloy pa tayo. Sana magtuloy-tuloy pa yung pag-angat ng channels natin, ng subscribers ng channels natin, no? So, ayun. Badang versus Kram, maraming salamat ulit. So, para sa inyo to, para sa ating lahat to, ito na yung huling battle sa PSP na unang event, no? Yung next na review natin sa PSP, yung PSP QC, which is nanood ako doon. Napanood ko yung halos ng battle doon. Kaya, tignan natin kung kailan natin ma-review lahat ng mga battles. So, let's go! Unang banat, pangil sa pangil, sagbangan na! Dalawang beses na yan! Unang-unang pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit takpan mo pa yung mukha mo, ha? Ilalabas ko to dahil isa kang gago! Dito ka ba nakatira sa bahay ko? Pinapatira kita, tinuring kitang gago. Sira ulo to si Kram, mo. So, sa mga di nakakaalam, no, yung issue ni Badang, actually, hindi ko naman talaga totally alam yung issue ng kay Badang, pero yung dalawang beses na yan, alam ko yun kasi kalat yun sa Facebook, no. So, hindi ko alam kung ano yung pinaka-ugat nung yung time na yun. Kasi nung time na nauso yung or nag-trending yung kaso ni Badang, alam ko hindi pa ako into battle, I'm not into battle pa nun. Parang wala pa akong pakialam, uy, battle MC to, ganyan. Okay, wala akong pakialam. Pero ngayon kasi ayoko na siyang i-backtrack kung ano nangyari. Kaya, yun, sana ma-elaborate tayo dito. Ang tigas ng mukha ng putang ina! Sa kabila ng ginawa mo, bumalik ka pa talaga? Kilala niyo ba siya? Siya si Badang, ang rape star ng Baguio City. Rape star, gago. Kasabayan niya, Wait lang, rape star. So, dun pa lang magkakaroon na tayo ng idea kung anong ginawa ni Badang, no? So, okay, tignan natin. si Looney, si Glock 9, kasabayan niya, si Looney, si Glock 9. Ikaw lang yung nakakaawa. Lahat sila nakilala sa kanilang rap skills, ikaw sa yung rape skills kasi nang gahasa.
Ayun. So, ayun. Nanggahasa daw. So, Oo, ginapang niya yung batang natutulog. Tangina ka di rito. Imbis turuan na magandang asal yung bata, piningger mo. Tapos ngayon lalabas ka na parang walang nangyari. Itatanggi pa yung asunto. Badang, kung wala kang kasalanan, di ka magkakabukol sa ulo. Naaktuhan siya ni Sly K na hinihipuan mo anak niya. Maswerte ka pa nga, Badang, yun lang inabot mo sa kanya kasi dapat binaril ka sa ulo. Tutal salot ka na tao. Tapos pinagyayabang mo pa sa amin na panalo ka sa kaso. Niyayabang mo pa talagang gago ka? Anong klaseng tao ka? Kahit sabihin mong nanalo ka sa kaso, ang kaso yung ginawa mo na atraso, kaso ka. yung kaso-kaso ka na term or na laro, no? Maraming beses na yan na nagamit sila, especially sila Sinyo, nagamit na ng Sinyo yan. Kasi kung wala ka talagang intensyon, bakit sa kwarto ng bata, dun ka napunta? Tapos nung nahuli ka sa akto, nagpanggap ka na punda? Ang galing ng aktingan, pang Hollywood! Talagang mahusay ka, bay. Pwede ka nga sa palabas ni Wednesday eh. Ikaw yung kamay. So, hindi ako makarelate. Hindi ko alam yung movie na Wednesday. Tangina mo, tinuring kang kapatid ni Sly Kane tapos ginanon mo. Isa kang gago na tanga. Grabe magbantay ng pamangkin. Hands-on talaga. Buong pamilya mo nilagay mo sa kahihiyan dahil sa ginawa mo, tanga. Ano na lang iisipin ng mga classmates ng anak mo pag nalamang ikaw ang ama? Chelsea May! Proud ka ba na ito tatay mo? Manyakis at walang konsensya? Di mo alam baka pati ikaw kapag tulog minumulestya? Hindi malabo yan! Kasi alam naman ng lahat na yung kalibugan mo ay hindi mo makontrol, kaya umuwi ka na tukmol. Total malaki naman kikitain mo dito, Badang. Magpatingin ka sa veterinaryo, hayop ka. Hindi ba na naman niya yung... Ano? Oo. Ang kulit no? Isa yan sa style ni Kairam, no? Yung babaliin niya yung pinaka-rhyme nung last line. Last word dun sa last line na sinabi niya, babaguhin niya yun, no? Dapat doktor yun, pero iniba niya, diba? Alam naman ng lahat na yung kalibugan mo ay hindi mo makontrol, kaya umuwi ka na tukmol. Total malaki naman kikitain mo dito, Badang. Magpatingin ka sa veterinaryo, hayop ka. Diba? Tukmol, ano yan? Basta, dapat may naiisip natin na ka-rhyme nun is doktor, pero hindi binali niya yun. Ano? Na-awkwardan ka na? Change topic na ba ako? Huwag kang mag-alala, Badang. Nag-uumpisa pa lang tayo. PSP Game! Game! Ikaw ba si... Ulol, tinakot mo yung bata! Ang malala, nagka-phobia. Tapos gusto mo maniwala kami sa mga imbento mo na boka. Sobrang defensive niyan, mga tropa. Mukhang nasobrahan sa droga. At alam namin ang storya. Badang! Hindi ka kinikilalang kanang kamay ng pamilya Magallanes. Gago. Okay. Ano?
iniba na naman niya. Alam ko may line na ganun eh. Hindi ko lang matandaan kung sino yung gumamit. Sila Looney. Kila Looney yun. Smaglas, Shea, Looney Abra. Yun, ginamit yan. Tapos, iniba ni Pamilya Magalona yun eh. Hindi ka kinikilalang ka ng kamay ng Pamilya Magalona. Pero kay Ram Magallanes, iniba rin niya. Diba? Nakakahiya na. Pamilya Magallanes! Gago! O ano? Nakakahiya na? Oo, nakakahiya ka. Kaya sa lahat ng kapamilya ni Badang, yung binahagi niyang kahihiyan ay pagsalu-saluhan nyo. At good news kasi dadalhin yan na maging kaapu-apuhan mo. At last, ngayon sinabi ko na yung kamanyakan na alam ng buong mundo na yung kamanyakan niya, wala nang katerno yan. At sinabi ko na rin lahat ng mga kamanyakan mo, Badang! Ngayon mo ko sermonan. Gago. So sa mga nagtataka bakit ang dami naghiyawan, natatawa ako dun sa ginawa ni Kayram kasi sabi ko nga nung time na nagtrend yung kay Badang, napanood ko syempre pero hindi ko inusisa kung ano nangyari talaga. Pero yun, gaya nga nasabi ni Kayram, parang minolest siya yung isang bata or babae. Tapos nakita ko yung video noon is ganito yung itsura ni Badang, nakaubad, nakatakip yung mukha ng t-shirt na hindi ko alam kung pula ba yun or orange eh. So ayan. Ayan. Okay pala. Nakalimutan ko na mag-breakdown sa round 1 ni Kayram. Okay. Round 1 ni Kayram, syempre rap battle. Mag-focus pa rin tayo kung ano yung pinaka-essence ng battle rap or pinaka tinitignan natin or ginajudge natin sa isang battle, no. So, unang-una napansin ko na hindi halos buong round ni Kayram umikot doon sa bata na minolest siya daw ni Badang. About doon lang lahat ba? Nagkaroon lang ng iba't ibang branches pero pinaka punchline niya is about doon lang sa bata na minolest siya, something ganyan. Iba-iba lang yung actually hindi pare-pares lang nga lang ng punto no? Iba-iba lang kung paano dinideliver ni Kayram pero ang pinaka punto is ayun lang din about dun sa panggagahasa ni Badang dun sa dun sa babae, no, na bata. Yun lang. Parang from start to finish ganun, umikot lang dun sa bata, no, na yun nga. Tapos ano pa? Actually wala, yun lang yung napakinggan ko no. Although kahit na sinabi ni Kayram na nag-uumpisa pa lang tayo, parang kalahati na ng round niya yun yung PSP game, nag-uumpisa pa lang tayo. Doon pa lang sa kalahating round na yun ni Kayram, puro doon na. Parang nilait lang niya hindi naman niya personal Parang umikot lang yung angulo niya doon sa nangyari sa issue nung kay Badang. Then after nun, pagkasabi niya ng PSP game, saan pa nag-fall yun? 'Di ba? Nag-fall pa rin about dun sa bata. No, about dun pa rin sa issue. So, nangyari, naging isang angulo lang para sa akin, naging isang angulo lang yung naging reference ni Kayram sa round 1 papunta kay Badang. So, siguro naman prepared si Badang doon, no. Kaya tingnan natin kung ano magiging bawi niya. Pero yun lang yung masasabi ko, medyo na overstretch yung angulo na yun. Naghanap ako ng bagong angulo kasi Kayram yan kayang-kayang umanggulo ni Kayram, guys. Kung napanood niyo yung mga last battles ni Kayram sa flip top, ang galing niya umanggulo, pero yun siguro yung inaantay ko na atake kay Kayram, pero anong nangyari, umikot yung buong round niya dun sa issue ni Badang. So ayan. Ikaw ba si Kayram? Yung nanghuhusga ng rapist kay Tito Badang? Napatunayan mo ba yan? Baka mamaya ikaw ang ipasok sa loob ng kulungan. Mga haters, kamusta na?
si Daddy na dati niyong nilalait ngayon, babattle na. Uy, si Tito Badang, nasa harapan mo na. Gustong hawakan yung kamay mo, kinakabahan ka ba? Pero huwag kang mag-alala, mabait na ako talaga. Pinipilit ko nga maging mabuting tao kasi baka mapatay kita. Dahil alam ko na plastic ka. At alam ko rin naman na manyak ka. May nagkwento nga sa akin, seryoso daw nangangaral yung pare, nilabas yung edits niya. Inikot-ikot, inamoy-amoy pa. Hoy, topak, nasa loob ka na ng simbahan, puro sex pa rin laman ng yung utak. Kaya pala Kiram ang pangalan mo kasi kay Rami mong minamanyak. Mas malibog ka pa pala sa asong gala. Hindi mo lang pinapahalata. Baka nga mamaya mas matindi pa ang iyong ginagawa, hindi ka lang nahuli ng kamera. Kaya wag puro akusa. Sa batas nagmumukha kang tanga. Bintang kayo ng bintang ng rape sa akin, bakit? Napatunayan nyo ba? Eh kung isampal ko sa mukha mo yung papel na acquitted ako, putang ina, may magagawa ka ba? Ha? Ha? Ano? Si pamangkin pa rin ba ang i-issue mo sa akin? Wala na bang mas masakit at magpapaiyak sa akin? Nasiraan na ng ulo si Akata. Nagkasakit na si Sir na nakupal. Kayo, issue ko pa rin. Magwawalong taon na yung klong. Hindi ka pa rin makamove on. Tapos na hearing ko sa korte, kayo nag-hearing pa rin sa issue ko ngayon. Yan ang mga typical na mga ugali ng mga Pilipino. Kahit wala na malamon ng mga putang inan to, sige lang para makapanghusga ng tao. Katulad nito, hindi naman to mal-edukado. Hindi rin naman negosyanteng tao. Patay gutom tinathampas lupa pamilya mo, pero kung umas akala mo mas malinis ka pa kay Kristo. Sana ginawa ka na lang santo. Parang santo, Papa. Pero mas marumi ka pa sa bakla, kaya Kiram, come to, Papa. Lahat ng luho mo ibibigay ko sa'yo, kahit anong sustento. Lason, baril, pang-baril mo sa ulo mo. Para kahit di mo ako sugar daddy, lahat ng pwedeng ikamatay mo, ibibigay ko sa'yo. Total, mapagmalinis ka. Katulad ng amo mo sa 3GS, di ba? Sa sobrang linis na, yung sakit niyang vertigo, pinapaputi na siya. Konti na lang, anghel na kayong dalawa. Para nga kayong sogo eh. So clean, so good. Pero pag inatake ng hika si Sernan, oxygen, sa ospital, sugod. Hindi ko alam kung ano yung meron kay Shernan. Hindi ko alam kung ano meron kay Shernan. Pero sa mga binibitawan ni Badang dito, regardless dun sa kay Shernan, no, bago pa dumating yung angulo niya about kay Shernan, mas nagugustuhan ko yung ikot ng mga verses niya kasi hindi siya nag-i-stick sa isang angulo. Parang nirebat niya, hindi naman actually rebat nagmukha lang rebat. Nagmukha lang rebat yung sabi ko sa inyo, no, handa si Badang sa ganyang angulo. Kaya nga yung round ni Kiram, sabi ko, inahanapan ko ng ibang angulo kasi syempre handa si Badang sa ganong angulo no. Kumbaga in-expect na niya yon na okay, ganito angulo sa akin ni Kiram. Ito yung magiging sulat ko. Parang pre-med na, no? So, ayun, nagustuhan ko yung writtens, no? Hindi pa tapos yung round ni Badang dito, pero I think tapos na tayo sa first half ni Badang at nagustuhan ko yung first half niya kasi about dun sa hearing nga. Hearing, acquitted ako, tapos magwawalong taon na yon, maghi-hearing pa rin kayo ng ganyan. So para sa akin naging pre-med yung although malakas yung naging round ni Kiram, yung buong round 1 kasi ni Kiram umikot sa isang angulo, then pinakita ni Badang na first half ko lang ire-rebat yung lahat. Actually hindi yun rebat, parang nagmukha lang siyang rebat dahil dun sa naging handa si Badang sa ganong angulo. Hate kayo ng hate sa akin. Ginagawa niyo akong almusal. Mas inuuna niyo pang murahin ang pangalan ko sa kainan kaysa magdasal. At alam ko naman ibabanat niyo sa akin dito mga hangal. Si Tito Badang, I'm born to be fight. Si Tito Badang kumakain ng tae, brutal. Si Tito Badang manyakis. Si Tito Badang sa likod ng papaya nagsasalsal. At dry pour, pinakamagaling sa inutil ka. Ang etis ko pumapatay ang aking dela. How dare you? I believe in Jesus, pero si Jesus hindi believe sa'yo? Puta, ano bago ron? Ano masakit dun?
Ano, masaya na kayo? Nakakaapi na kayo ng kapwa-tao nyo, pero tuwan-tuwa naman ang mga kaluluwa nyo? Nawala ako, pero okay lang yun. Ayun tanga. lang. Ngayon, Nag-joke. sabihin mo sa akin kung sino sa atin nagsasabi ng totoo. Gayong sa korte at sa piskalya, panalo ko sa kaso ko. Oo, mamay, i-reveal ko lahat ng mga pinagsasabi ko sa'yo. Madaling magbintang, pero mahirap magpatotoo. Time. Okay, round nawala man, no? Nawala man si Badang sa bandang huli ng round 1 niya, pero sa dami ng mas nagustuhan ko kasi yung punto niya. Nagustuhan ko yung punto niya kung paano niya dinideliver yung mga verses niya papunta kay Ram. Tapos isa pa sa mga napansin ko, alam nyo kung ano, yun nga, naging parang naging rebuttal yung buong first half ni Badang dahil nga para sa akin na-expect na niya, no? Nakita na niya na ganito yung magiging angulo ni Ram sa akin. So about dun sa issue. So ang galing nun, no? Parang alam mo yon, isang buong round na solid ni Ram papunta kay about dun sa issue papunta kay Badang. Then binura yun lahat ni Badang sa first half lang kasi yung writtens niya is nagmukhang rebuttals. Then after niya mabura yung buong round ni Ram, yung second half andun na yung atake niya, no, mismong atake niya talaga. Nawala man si Badang sa bandang huli, nag-freestyle man sa bandang huli, para sa akin nakuha pa rin ni Badang yun sa gahibla lang, no. Gahibla lang yun. I think mahirap iskoran. Pwede ko kasing hindi. Actually si Ram bibigyan ko talaga ng 8 yon. Bibigyan ko ng 8 si Ram sa round 1. Pero ang hirap talaga pag hindi ka gumagamit ng pointing system sa mga ganitong klaseng dikit na battle eh. Kasi gusto ko sanang i-8.5 lang si Badang. Kasi ganun lang kadikit yung para sa akin na nakuha ni Badang sa round 1. Kasi nga may choke, pero sobrang ganda rin kasi ng naging ratings niya kasi nagmukha talagang rebat eh. Pero yun, 8.5 talaga dapat, pero dahil ira-round off na lang natin yan dahil hindi tayo gumagamit ng pointing system, round off 9. So 9:8 in favor of Badang. Mas nagustuhan ko yung ano niya. Although walang crowd, no? Patay sa crowd, pero mas nagustuhan ko yung ano niya, yung pinakapunto niya about dun sa paratang sa kanya about dun sa rape or sa what. Diba? Hindi ko kasi alam kung ano yun eh, pero mas napaniwala ako ni Badang na panalo siya sa kaso or what, no? Unlike dun sa sinasabi ni Ram, no? Kasi if talo ka, kulong ka, 'di ba? Di ko alam kung nakulong si Badang or what, pero dito magbe-base tayo sa mismong battle na lang, hindi dun sa past nila ha, hindi dun sa kung nakulong man si Badang, hindi man nakulong si Badang, 'di ba? Hindi na tayo mag-focus doon. Dito na lang mismo sa mga verses na binabato nila. So, para sa akin mas napaniwala ako ni Badang doon, no? Kaya malakas yung round 1. Ulitin ko, malakas yung round 1 ni Ram, pero umikot lang talaga siya sa isang angulo. Unlike kay Badang na naging creative siya, no? Hindi in a way na sa mga bars, no? In a way na paano niya sinalansan yung mga verses niya para maging pre-med yun, no? So, ayun. Sana naintindihan nyo at alam ko maintindihan nyo naman yung pinaka punto ko sa battle na to. So, ayun. 9:8, Badang. Ay, mga CR na. Guys. Gumawa to ng sarili niyang fans club. Sinusuportahan yung self. Galing. Nagpapanggap na ibang tao sa comment section, pero yung nagpo-post, siya rin. Malalaman mong siya nag-post kasi yung caption, "I'm will waiting to your comeback, idol." Then you commenting me that you gonna brawl me tonight? I'm will waiting. Now I know that you are born to be fight. Okay. But the... Born to be fight, nasabi na yon
Sabi yun ni Badang kanina na alam ko naman ibabanat nyo sa akin dito. Si Tito Badang, rapist, I'm born to be fight. So, yun, isang estilo na naman na nasabi ni isang linya na naman na sabi ni Badang sa round 1 niya. At ayun, nakuha niya yung score sa round 2 ni Kairam dahil may ganong linya si Kairam. You're so very bright. Nung nakalaya to, naglabas ng video, paiyak-iyak pa. Sabi niya, hindi ko naman talaga yung hinawakan. Huwag niyo naman akong paghinalaan. Chinek ko lang yung short niya kasi umiihi yun sa higaan. Wala naman talaga akong kasalanan. Chinek ko lang kung umihi, pre. Na-misintercept? Basta mali sila na pagkakaintindi. Kala mo maaawa sila sa paiyak-iyak mo? Isa kang maoy na boplax. Tanga ang pangit mo umiyak. Mukha kang sad boy na Roblox. Tignan nyo naman kasi yung itsura. Mukhang penguin na walang tuka. Saka malalaman nyo na galing streets eh, oh. Puro kanto yung mukha. Pero may skincare to si Badang. Talagang umaasa si Gago na yung mukha niya magbago. Kaso ito yung gamit niya na master. Gago. Sikreto ng mga aso. Galing Baguio, sumakay siya ng bus, ng jeep, ng tricycle. Kaya pagdating, dugyot. Gago. Nakailang sakay ka na Badang, hindi ka pa rin kumyot? Bars. Pinagmamalaki pang nakulong. Di mo yun kinaangas, Badang. Sa loob, may sarili daw siya nagang. Bahala ka dyan. Siya daw yung bata sa loob. Ang galing magpatawa. May kasong rape, tas nagtindang chili garlic. Bagsik mo talaga. Gago. At yun ang dahilan kung bakit di ka makabalik sa flip-top kung saan tinuring kang budoy. Lahat ng dumikit sa'yo, nalubog na parang kumunoy. Diring-diri sa'yo si Arik, wag ka na umasa pa bugoy. Ang hilig mo kasi manghawak eh, binitawang katuloy. Kinapos. Ngayon itatanggi mo na nanggahasa ka? Ulul pakyo ka, sir! Alam namin na member ka ng legit rapist community, Baguio chapter. Tuturuan pa si Batas paano mag-flow. Ganito ang flow. Takata, kakainin ko yung tae mo. Okay, kakainin ko ito. Napanood ko kasi yun, na-review natin yun, sa yung Batas versus Badang. Na-review na natin yun. So, tawa ko ng tawa doon kasi kakainin ko yung tayo mo, sabi ni Badang. Tapos biglang sabi ng crowd doon, sample. Naalala ko lang, na-review na natin yun. Naalala ko lang. Grabe ka! Sa kalagitnaan ng speed rap mo, nag-cravings ka sa tae niya. Kumakain ka ng sa bibig mo pa nang galing? O baka mag-cravings ka ulit, Badang. Nagdala na ako ng sakin. Ay, gogo! Sa interview ng PSP, yung pagsipsip nito, pangmasa. At dahil dyan, bibigyan ka daw ni Boss P ng racket. Sa Gaza. Kung ayaw mo, sa Israel. Gaza? Israel? Gaza, Israel? Gago talaga.
Huwag mo nang sabihin badang dito na uubra ka pa. Kasi tangina mo, wala ka nang sasabihin naman talagang maganda. Kaya sige, sasabihin mo na lang sa akin kahit ikaw pa ay mamili pa. Oo, bilang badang, kadiri, pero bilang Darwin, mas kadiri pa. Okay, yun eh. Siguro medyo naiintindihan ko na kung bakit marami nagsasabi na actually sa Facebook ko lang to narinig, no? Ay, narinig. Sa Facebook ko lang to nabasa, yung mga comment section na dapat daw kay Badang yung panalo. So, rounds 1 and 2 ni Kram, nakikita ko na kung bakit sinasabi ng mga tao sa comment section na dapat kay Badang yun kasi unang-una sa lahat, yung angles niya ni Kram sa round 1 at yung angles niya ulit sa round 2 is iisa, no, about dun sa panggagahasan ni Badang, no. So ayun, umikot lang din doon. Tapos jokes, which is alam naman natin Kram, kayang-kaya niya magpatawa, kayang-kaya niya magseryoso, no. Rounds 1 and 2, yun lang yung nakikita kong atake ni Kram sa kaso ni Badang, sa nakulong, sa panggagahasa, sa batang babae, 'di ba? About dun lang eh, no? Lumihis man ng punto si Kram about dun yun, tulad nung racket sa Israel. Oh, 'di ba? Tapos racket gahasa Israel, 'di ba? Umikot man or sabi nating lumihis man ng punto si Kram, babalik at babalik pa din siya dun sa pinaka punto at pinaka-angulo niya na ginagamit sa battle against Badang. 'Di ba? So, ayun, medyo 1 and 2 nakita ko 'yon, no. So, medyo parehas ng atake. Yung atake niya sa round 1, yun din yung atake niya sa round 2. Kaya medyo para sa akin ano 'yon, ineffective 'yun. So, round 2, Badang. Kwento mo yan, mali ako dyan. Kwento mo yan, pare, tama ka dyan. Utangin na. Yan na ba yung mga banat mo kay Tito? Sobrang wak naman nito. Piling rapstar na paborito. Pangil sa pangil eh. Ako lang naman ang inaabangan dito. Sige, ikaw na. Ikaw na bet ng mundo. Sige nga, pabilibin mo lahat ng mga walang bilib sa'yo. Mamatay ka ng walang dahilan tapos bigla ka magpa-imbalsa mo. Kaya wala na akong dapat ipaliwanag sa inyo. Sapat na yung wala ako sa loob ng kulungan, nasa labas at malayang-malaya ako. Hindi ako kriminal, hindi ako masamang tao. Hindi lahat ng may kaso, may kasalanan, biktima lang din ako. Pero baka sabihin ninyo, nanalo lang ako sa kaso ko. At alam mo sa sarili mo, kagaguhan na ginawa mo. Yun nga eh, hindi ko nga ginawa. Sana ginawa ko na lang. Para kahit nasira yung pangalan ko, at least, nag-enjoy pa ako. Gago. Pero ito, ipipilit niya pa rin mali ako. Kasi isa siyang Pilipino. Mapangusgang tao. Malakas mga insulto. Puro pa... 'Di ba? So malakas pumuntos si Badang eh. Nakukuha niya yung crowd sa natural na paraan. Hindi niya pinipilit na parang hindi niya pinipilit. Natural. Naman, nag-i-spit siya. Wala siyang pakialam sa crowd, no? Spit pa rin siya. Hanggang sa nakukuha niya yung reaction ng crowd na dapat dun sa ano na yun, sa linya niya. So, malakas, ang galing. Pilipino. Mapangusgang tao. Malakas mga insulto. Singit ko lang, no? May linya si Looney. Ewan ko kung totoo yun, no? Pero parang may mga times na masasabi nating totoo yung mga linya ni Looney, no? Di ko alam kung sino yung kalaban niya doon, pero sabi lang niya mas magaling pa pumuntos si Badang, no? So, mas magaling pa pumuntos si Badang. Hindi ko lang alam kung sino yung kalaban niya doon eh, pero alam ko sa isa buhay 'yun. Sa isa buhay lang na, sa tournament lang naman lumalaban si Looney. Hindi ko alam, nakalimutan ko na kung sino yung kalaban niya doon, pero alam ko kay Tipsy ba? Alam ko hindi naman kay Tipsy. Pero kung kay Tipsy, di kay Tipsy. Pero ayun, may linyang ganun si Badang eh. Ay si Looney eh. Yung mas magaling pa pumuntos si Badang. So, ayun. Nakikita natin dito, even sarcastic 'yon. Alam naman natin sarcastic yung banat ni Looney doon. Pero may point, no? May at some point may punto talaga na may linya talaga na
mai-score mo talaga kay Badang? Sa isang Pilipino, mapangusgang tao, malakas mang insulto, puro pangiinis lang yung pakay mo. Pero ikaw naman yung Pilipino na biglang tumatakbo pag binanatan ka ng English ng kaaway mo. At ganito reaksyon ni Idol, okay, yeah, Bonel. Hoy, long hair na every boy. Wag mo akong tinutotoy. Porket mga Barbie ng ate mo sa CR nyo, ang lagi mong pinopopoy. Ano akala mo sa akin, matatakot mo ako? Gago, matatakot mo lang ako kapag mga Abu Chef na kumakatok sa bahay ko. Ano, isog ka? Patsyunta ka? Ba, si Iya Malipong, kaya di puta ka. Ilonggo ka gali, ha? Kaya pala nung tinanong ko siya, kung tatanggipin niya pag girlfriend niya, kahit may age siya, sagot niya, age doesn't matter, mahal ko siya. Tanga! Tanong ko, sakit niya, sagot mo, edad niya? Gago ka ba? Si Tito Badang na nga yung pinapahiya mo, ikaw pa yung sensitive? Magaling kang kupal ka! Ako na nga yung may issue, ikaw pa yung masyadong defensive? Grabe ba? Kuhang-kuha mo yung bilib ko, napapalitan ng inis at galit? Yung tipong ikaw na malakas mang insulto, pero ikaw pa yung ibis na kalait-lait? Ay di puta. Sino mga ghostwriter mo na tanga? Simot na retarded? 3Gs? Lip cram? I don't care about anyone. Dahil simula noon pa man, matagal nang pinansagsakin yan, Badang versus everyone. Hindi na bago yan, nasa sentido ko na yan, nandito na yan, hindi mo na masisindak yung tito mo yan. Yung tipo mo naman, mahangin, hindi na uubusan ng dunong at gilas. Ang tapang na ito sa internet pero pag binugbog mo sa personal, hihingi ng tulong sa Gcash. Yan yung mga sip-sip kay Pibus, paawa epek ang dating. Pag binigyan na ng pera, pasosyal na ampeg ang galing. Parang si Apex na bading. Uta. Mapagpanggap na mabuti, piling Buddha sa templo. Adik din naman pala pagdating sa flip top, puro mura si demonyo. Aral ko no, laging sabog si gago. Yung sinasabi niyong magagandang ehemplo, hindi nagpapakatotoo, parang galawan ni Sur. Henyo? Uta, dami Kaya sila galit ya. sa'yo si Enigma. Hindi ka naman pala Bisaya, malisyoso ka. Babastusin mo pa kami mga Bisaya para saan sa crowd? Dahil malisyoso ka. Kaya kinarma ka, tangina ka. Laban nyo, 5-0 ka. Sa laban nyo ni Iki, nagmukha kang tanga. Lakad ka ng lakad, bakit magpapasibu-pasipik ka na ba? Wala ka pang tikit, tanga, uuwi ka na pa Manila, nagjo-joke ka ba? 3 araw kang na-joke, sasabihin mo, nagpe-fake joke ka? Tangina. 3 araw nagpe-fake joke ka? Sasabihin mo, tangina, nawala ako sa mukha kasi neto 3 araw mo nagpe-fake joke ka, nakakatawa ka. Putang ina na ito Pero isa pa. Etong tao na to, tingin niya sa sarili niya, isa siyang diamante. Pero para sa akin, wala tong binibigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya o buhay na disente. Pero paano matutuwa yung mga magulang mo? Patay na sila, di ba? Freestyle na lang to, tanga. Pero condolence ha. Tangina, ang sakit naman. Mas masakit pa yan sa pangalawang beses na yan. Mas masakit pa yan si Tito Badang, hawak-hawak yung kamay ko habang nilalamas yung tubol. Tapos sumasayaw ng papaya, habang nagpapaspakol. Mga bulbol, sira na ulo nyo rito, mga putang ina ninyo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino sa atin nagsasabi ng totoo. Gayong sa NBI, sa CIDG, malinis ang pangalan ko. Wala akong record at naipanalo ang 2 kaso ko. Kaya kung may issue ka pa rin sa kaso ko, putang ina mo. Wala nang problema sa akin, may sayad na ulo mo. Time. Freestyle lang yun. Okay. Nag-choke na naman si Badang sa bandang huli ng round 2 katulad dun sa round 1 niya. Pero yung round 1 niya na choke, parang ang siningit na lang dyan konting freestyle na lang pero dito sa round 2 pasok pa rin yun no. Actually kung hindi niya sinabi na freestyle yun, parang writtens pa rin di ba? Pero ayun, mas maraming angulo talaga men. Ayoko sabi ko nga sa inyo, hindi tayo sa channel natin simula umpisa 2022 tayo nag-umpisa, 2024 na ngayon. Simula nun, lagi ko itong sinasabi sa inyo na
ayokong bias sa channel, no. Tropa man kita, kilala man kita, nakakausap man kita sa personal, kakachat man tayo sa Facebook page ko. Review is a review, no. Kung ano yung pinaka punto, pinaka na-absorb ko, pinaka na power scale ko, yun yung sasabihin ko. And kay Ram, puta, idol si kay Ram, men. Actually, inaabangan ko si kay Ram dun sa event nung PSPQC para magpa-picture. Inaabangan ko siya doon. Pero ayun, nakapagpa-picture naman ako. Kung gusto nyo makita yung mga pics ng events, nasa Facebook page ko lang. Ayan, Judge Ginan. So ayun, props kay Ram, idol yan, especially sa pagpapatawa, no. At kaya rin niya magseryoso, lalo na yung laban niya kay Zaki, na solid nun. Pero sa battle na to, I think Badang nagkakaroon siya ng edge dito sa mga hindi siya sa references, sa mga angulo, no. Tapos ito, hindi ko naman din natin i-count to, pero sasabihin ko sa inyo na mas nakukuha ni Badang yung crowd ng natural, no. Sobrang natural na hindi niya pinipilit para mag-react sa mga verses niya, sa mga bara niya. Kusang nagre-react yung crowd para sa kanya, and malaking puntos yun, no. Kasi ibig sabihin nun, nakuha nila yung punto, nakuha nila yung, naramdaman nila yung bigat ng suntok or ng linya. Malaking impact yun, no. So nag-choke man si Badang sa round 2. Para sa akin, Badang, makuha niya pa rin yung round 2, no. Sabihin natin, sige, putulin natin yung choke, wag natin i-count yung freestyle, ipagpalagay natin na ganun. Mas marami pa rin na spit na angulo si Badang papunta kay Kairam before siya mag-choke. At nagustuhan ko yung ginawa niyang reference, no, yung magaling kang kupal ka, nabuhay talaga yung crowd doon, natural talaga yon. Tapos yun, yung ano ba, marami rin siyang mga sinabi, and para sa akin nakuha talaga ni Badang yon. Angles talaga ang pinaka naging edge ni Badang dito. Kasi sa mga haymakers, sa mga punches, sa jokes lamang si Kairam doon, kasi yung mga bara niya nakapaloob sa jokes, no. Hindi mo mararamdaman na sumuntok na pala si Kairam kasi tumatawa pa yung crowd, 'di ba? Si Badang seryoso, at yung crowd reaction natural talaga na magugulat ka lang, nag-react ang crowd doon, mabigat, yun, 'di ba? Yun yung pinupunto ko, at sana naintindihan niyo yun. Pero rounds 1 and 2 dikit, pero 1 and 2 kasi ni Kairam umikot talaga sa isang angulo about dun sa bata, kahasa, sa rape, 'di ba? So medyo sobrang na-stretch, no. Okay lang sana kung na-stretch yun ng 8 lines, pero rounds 1 and 2 nadala ni Kairam, no. Props kay Kairam, malakas yun. Idol si Kairam, men, idol talaga yan. Pero 1 and 2 nakuha ni Badang yun para sa akin. So it's a 9-8 pa rin. May choke man o wala, no. Ano pa rin yun, Badang pa rin yun. So 18-16, may round 3 pa. Let's go. Nice! Hoy, halika rito! Tangkad! Magkasila lang tayo. Ha? Bari mo yun, sapatos mo. Sabi sa akin ni Kuya Luni, nagkatulo ka daw dati, pinainom ka niya ng Tide. Nautukan pa inumin ng Tide? Pero para sa kanya, walang bago doon. Sanay kasing lumunok ng pride. Pero maiba, alam nyo ba, sa Batang Quiapo, dapat kukunin to ni Tanggol. Kaso hindi natuloy kasi nauna siyang ipalabas sa TV Patrol. So ayun, angulo na naman ni Kairam dito about dun sa kaso ni Badang. Wala nang buhay ang karir mo, kaya wag mo na yang ipilit. Dapat hindi ka na lumabas at mas piniling manahimik. Maswerte ka, Badang, kasi sa lineup ka nasingit. Kasi ako ang dahilan kung bakit ang mahal ng t-shirt.
Takinan to. At di ba pinagkakalat mo na naging 187 ka dati? Tapos gumawa ka ng all-star nyo, tapos bandang huli, di ka sinali. Paano ba naman? Yung linya niya, tae-tae. Hindi ka tinanggap sa 187 kasi tawag mo dito, hinlalaki. Wala akong pake kainin ng hinlalaki. Hinlalaki, Badang! Ang ina mo. Pakyo ka ba? Binaliktad niya, gago. Okay ka lang! Isa kang mongoloid timang! Di ka na marunong magbasa, mukhang di ka pa marunong magbilang. Tangina, gusto pa maging 187? Pati pa sila gagaguhin? Eh kahit sa 168 mall, hindi ka pa papasukin! Gusto mo maging 187, di ba? Tapos ngayon mo dinideny. Gago, lahat ng 187, ayaw ka mag-multiply! Sabi niya nung laban niya kay Delo, dahil daig pa ng bobo ang tangang katulad mo. Bobo! Buti naman aware ka. Ikaw pa mismo umamin. Tangina ka, kakasama mo yan kay Eric Buhain. Napakinggan ko yung kanta netong eroplano. Alam kong alam nyo ng lahat. Gumawa ka ng kantang eroplano pero wala kang plano umangat. Pero alam nyo kung ano mas masaklap? Para tong piloto na palpak. Kasi yung dala niyang eroplano sa papaya bumagsak. Pero papaya daw yung dahilan kung bakit yung buhay ng mama niya mas napahaba pa. Nung napakinggan ng mama mo yung papaya, gusto niya mamaya pa na. Kala mo proud yung mama mo sa ginawa mo? Kala mo proud yung mama mo nung nilabas yung kanta mo? Nung napakinggan niya yung lahat, sabi niya, sana namatay na lang ako. Kaya kahit magpaka-poker face ka pa, lagay mo sa akin alanganin din, Chong. Kung pumalag ka sa pustahan natin, kahit paabutin natin milyon. Walang gusto pumusta sa'yo kung meron man, malamang adik din yon. At para kang nakipagsugal kay Gambit at kay Chavit Singson. Ito na mismo ang patunay na malaki ating kaibahan. Ito na mismo ang patunay na malaki ating kaibahan. Hindi kita gusto kalaban para lang sa iyong kaalaman. Tinanggap ko tong battle para bulsa ko magkalaman. Pumera ko para magtanghal, ikaw para pagtawanan. At last, sinasabi ko na sa'yo, dapat hindi mo na pinilit yon. Sa lahat ng mga judges, panalo na ako. Doon tayo sa meeting room. Let's go. Okay. Iba man yung atake, no? Nag-iba na yung atake ni Kairam sa round 3. Hindi na siya umikot doon sa angulo na ginamit niya sa rounds 1 and 2. Nakarinig tayo ng bago doon. Ine-expect ko pa hanggang round 3 dala ni Kairam yung about doon sa kaso ni Badang kasi inumpisa niya ng ganun eh. So I'm expecting na pati round 3 ganun, pero binali niya yung expectation ko doon. Pero anong nangyari, para sa akin, naging iba man yung naging atake ni Kairam kay Badang sa round 3. Para sa akin yung energy, yung power, same, no? Hindi umangat yon. Wala tayong narinig na mabibigat na linya, effective lines, punches, haymakers. Walang gaanong ganun, no? Medyo nakukulangan ako sa performance ni Kairam dito. Kasi napanood ko yung laban niya kay Zaki. Actually, yung laban niya kay Zaki, yun yung pinakahuling battle na napanood ko. Yung laban niya kasi kay Nikki, hindi ko pa napapanood eh. Diba? Yun. Siguro masyado ako nag-expect kay Kairam kasi alam ko ang kalidad ng isang Kairam, men. Ilang beses na natin na-review si Kairam at tangina, ang lakas nun, 'di ba? Tawa tayo ng tawa sa mga jokes niya. Pag nagseryoso, mabigat din, 'di ba? Nakukuha rin niya yung crowd ng natural ng sobrang lakas sa bara, sa jokes, pero
this time, laban niya kay Badang, medyo nagkukulang, no? May kulang, no? Kasi nag-stick siya sa isang angulo, eh. Rounds 1 and 2, nag-stick siya sa isang angulo na para sa akin, kung naisipan niya pa yun ng iba't ibang angulo or ibang naging creative siya sa mga references papunta kay Badang, di ba? Pwede, di ba? Mas malaking score, mas maraming suntok, di ba? Alam ko kaya ni Kairam yun. Yun yung ina-expect ko sa kanya, pero yun, round 3, yun dun lang naging iba yung atake ni Kairam, pero para sa akin yung energy level, yung power same, no? Kaya 8 pa rin yan para sa akin. All 3 rounds consistent naman si Kairam. Kung ano yung napuna ko rin sa rounds 1 and 2, mapupuna ko rin sa round 3 na medyo nagkulang talaga sa bigat ng suntok at haymakers. Yun lang. So, Badang. Ano mga pinagsasasabi mo? Paano ako maniniwala sa'yo? Sa korte ako nagpaliwanag kaya ako nanalo, gago! Bakit? Mga judge ba kayo? Sino ba kayo mga putang ina ninyo para mag-confess ako? Kaya kong panindigan ng salaysay ko kahit dalhin ako sa kongreso. Depensa ko totoo at kumpleto. Walang halong pagsisinungaling, buo at konkreto. Ikaw, anong pinangahawakan mong ebidensyang putang ina ka? Yung video mong nakita? Video yun ang paninira, hindi yung video ng panggagahasa. Kaya ikaw, Sargon, manihimik kang mongoloid ka. Kinantot lang ng nanay mo, kinantot lang ng tito ni makagago nanay mo, kaya napaparanoid ka. At kailan pa naging hukuman ng mga komento ng netizens? Yung tipong magbabaliktaran kayo kapag nakita nyo mahina yung evidence. Kaya maraming nakukulong kasi kala nila korte si Tulfo. Hindi nila na itatama sinasabi nila sa piskalya kasi na-record na sa video. Kasi nga hindi nyo alam ang Miranda rights. Puro lang kayo hula, oo nga, sabi nga. Wala kayong kasiguraduhan, basta puna, husga, mema. Wala kayong matinong sinasabi, puro kupal at nega. Wala na kayong takot sa Diyos, para kang si Pura, Luka, Bega. Baka benggahin kita. Di ba sa laban nyo ni Luxoria, naglabas ka pa ng peking beng-beng? Swab test lang pala, kala ko tunay na nag-geng-geng. Astig na sana, yung pala may eng-eng, nagmamalinis, manyakis din pala, gustong pantirahin yung mga batang neng-neng. Huwag kang hipokrito. Basta rapper, kahit pangit, babaero totoo. Kaya nga magulo buhay ni Zaito. At yung isang kagrupo nyo, binaril pa sa ulo. Si Liljan. Di ba totoo? Babaero ka rin. Hayok sa laman at kantutero ka din. Nagmamalinis ka porket hindi ka nabubuking. Puking ina mo, huwag mo akong aningin. Dahil yung tunay na rapist at manyakis, ganyan ang mukha kong tumingin. Dahil yung nag-inuman kami neto, nawala si Torero. Sinundan ko siya dahan-dahan, may hinihimas na aso. Kala ko papakainit, biglang kinantot ni Gago. At ang nakakaawa pa nito, pagkatapos ng tirahin yung aso, bigla niyang inadobo. Ang tindi mo. Kaya be humble, wag ganun. At hindi porket pinupuri ka ni Looney sa review niya, puta achievements mo na yon. Mali mo, malakas lang tama na yun. Tuwang-tuwa naman to si Barok habang pinagtatawa na ng sabog. Putang ina, piling niya na sa sarili niya, isa na siyang bantog. Hoy bugok, akala mo makakaligtas ka? Di ba nagbabars ka? Ako literal na nakahawak ng bars to. Magaling kang mag-construct pero naging construction boy ako. May titulo ka pero naging rapist ang titulo ko. At hanggang multi ka lang. Sabi nyo, naging multimanyakis ako. Pero kailangan mo pa rin ng patunay. Huwag kang masyadong feeling. Nasa paramihan ka pa lang ng likes, ako pupunta sa number 1 na trending. At uli na to, kung inaakala mo na malibog ako sa totoong buhay, iba yung malibog sa nagsasalita lang kaysa sa tulad mo na malibog sa totoong buhay. Umay. Kaya ito ang papers ko na nagpapatunay na acquitted ako sa lahat ng kaso ko. Kaya kung puro issue ko pa rin ang babanggitin ninyo, may sayad ng mga utak ninyo mula sa korte. Ito ang order ko. Acquitted ako. Not guilty ako. Malinis ako. At higit sa lahat, inosente ako. Time. Palakpakan natin si Kairam at si Badang. Last ng battle na yun. Judges, sa meeting room, tara. Huwag niyo mamalitin ang batas sa Pilipinas. Subukan niyong gawin yung binibintang niyo sa akin. Malamang Kakasaka ba pag nagsabayan? May karakas sa talastasan.
Oh, basahin nyo mga putang ano. Gago. Pangil sa Okay. Round 3, bibigay ko ng tabla yun. Nag-aantay ako ng isang malakas na linya. Siguro, I think, 2 o 3 linya yung inaantay ko na papalo sa round 3 ni Badang. Pero, para sa akin, naging plain no? Hindi naman siya naging dead air para sa akin. Hindi naman siya, hindi naman siya, para sa akin, hindi naman siya naging flat moments. Kaabang-abang pa rin naman yung mga sasabihin ni Badang para sa akin. Nag-aantay lang ako ng umiscore siya. Nag-aantay lang ako ng, okay, isang malakas yun na linya. Score yan para sa akin. Nag-aantay lang ako ng ganon. Pero, natapos na yung round niya, wala tayong narinig na ganon. Unlike dun sa rounds 1 and 2 na, siguro nagkataon lang na rounds 1 and 2 ni Kayram umikot sa isang angulo. Then, yung rounds 1 and 2 ni Badang is kalat. No? Siguro, nagkataon lang na gano'n na kalat nga yung mga atake ni Badang sa rounds 1 and 2. Tas yung rounds 1 and 2 ni Kayram is isang buo lang. No? Then, round 3, doon ko tinabla kasi nagkaroon na ng kalat na atake si Kayram. Di ba? Hindi na siya nag-focus dun sa isang angulo na ginawa niya sa rounds 1 and 2. Naka-guess nyo ba? Then, yung round 3 ni Badang, consistent kung ano yung pinakita niya sa rounds 1 and 2, ganun din yung pinakita niya sa round 3. And nagmukha lang para sa akin tinabla ko yon kasi iba na yung salpukan sa round 3, no? Iba na yung salpukan ng round 3 nila kasi nga yung Kayram hindi na siya sa one angle naka-focus, no? Ibang atake na yung ginawa ni Kayram dito. Then yung Badang, para sa akin, naging consistent man si Badang doon. May hinahanap pa ako Alam mo yon yung para makuha ni Badang yung round, may hinahanap pa ako na, or mayroon pa akong kailangan marinig para makuha ni Badang yung round. Pero hindi natin narinig yun Kaya, itatabla ko sa 8 puntos yon. Although yun yung pinakamahirang round yun ni Badang para sa akin. Mas nagustuhan ko yung rounds 1 and 2 niya. Pero yung round 3 naman ni Badang, ni Kayram, hindi naman yun yung pinakamalakas na round niya, pero para sa akin mas naging effective yun kasi kung ito yung naging atake ni Kayram sa rounds 1 and 2, possible pa na dumikit yung rounds 1 and 2 nila, no? Kasi tingnan niyo yung nangyari sa round 3, parehas kalat yung angulo, dumikit para sa akin, no? Mas effective lang talaga yung ginawa ni Kayram dito sa round 3 kasi na-prevent niya yung mga atake ni ni Badang. So, ayun, itatabla ko to sa 8 puntos sa round 3. Consistency si Kayram all 3 rounds. So, 24 points Kayram. Tapos Badang naman, pinakamahina niya yung round 3. May choke man si Badang sa rounds 1 and 2, pero kahit naputulin natin yung choke, sabi natin, putulin natin yung choke niya, i-count lang natin yung mga na-spit niya. Para sa akin, lamang pa rin talaga si Badang doon in terms of angles. Angles talaga. So, ayun. 998, 18 plus 6. Ilan yun? 18 plus 6. 18. Mali. 18 plus 8 pala. So, 26 yon versus 24. So, by 2 points. No? By 2 points. Tama? So, by 2 points. 26 to 24, rounds 1 and 2, Badang. Para sa akin, Badang yon. Round 3, tabla. So, Badang. Pangil, Badang versus Kayram. Kung nagustuhan niyo yung battle na yon, magsigawan tayo. Sobrang lap trip ng battle na yun. Ang boto ng Urado, magkakamit ng 30,000 pesos. 5-0, magingay para kay Kayram. Kamayan kayo, kamayan. Nice game, nice game. Nice game. Run, nice game. Luto daw, gago. Ano ba sense? Luto daw? Ewan ko. Ayun. Di ko in-expect na magiging 5-0 yung judging. Akala ko kahit may isa na boboto kay Badang. Akala ko kahit kung 5, kahit 4-1. Pero para sa akin, yun. Kung ako yung tatanungin, convincing lalo kung 3-2, no? Either way, no? Either way. Pero
Di ko in-expect na 4-1. Ay, di ko in-expect na 5-0. Pero, yun. It is what it is, no? Pero para sa akin, rounds 1 and 2, nakuha talaga ni Badang yon. Even nag-choke siya. No? Na-explain ko naman na sa inyo yun. So, ayun. So, ngayon, gaya ng dati, hindi natin sisali yung judging comments. Pero papanoorin ko siya outside the vid para mapakinggan ko ano yung mga pinupunto nila. So, ayun. Ano pa? Ayun na. Tapos na tayo kasi alam ko to, pang pang January 27 ko ata tong vid na to. So, 28, 29, 30, 31. So, may 4 na battles pa ako. So, ang isisingit ko dito, MZite Marshall, Pistol J Black. Di ko alam kung ano pa yung dalawa. Tignan natin. Pero, yun yung mga gusto kong panoorin na sana ma-review at mapasok natin sa buong January. Para February onwards, pasok tayo sa request videos nyo. So, nyo pala, not para sa inyo. So, ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Baka MZite Marshall tayo or J Black Pistolero. Hindi ko alam kung alin doon, pero yun, isa doon sa dalawa. So, congrats, natapos na natin yung 6 na battle sa PSP at sana nagustuhan nyo yung review ko doon. Kita-kits tayo ulit sa next na review. Peace out.